Hindi excuse sa supina ng Kamara si Pastor Apollo Quiboloy. Yan naman ang iginigiit ng ilang House leaders kasunod ng liham ni Quiboloy na nagsasabing ibang SMNI officials na lang ang padadaluhin sa committee hearing ukol sa broadcast franchise ng media network. Samantala, wala namang nakikitang problema sa ngayon ng ilang kongresista ukol sa pagkakatalaga sa dating Pangulong Duterte bilang tagapamahala ng mga pagmamayari ng Kingdom of Jesus Christ. Narito ang ating balitang A to Z. Naniniwala po kami, meron po siyang alam at may kinalaman po siya. Nanindigan ng liderato ng Kamara na kailangan pa ring dumalo ni Pastor Apollo Quiboloy sa pagdinig bukas March 12 ukol sa alegasyon ng mga paglabag ng Sunshine Media Network o SMNI, ang media network ng Kingdom of Jesus Christ na pinamumunuan ng pastor. Pastor Quiboloy has to respect the legislative process of Congress. Ito ay kahit pa nagpadala na ng liham ang kampo ni Quiboloy nitong Biyernes para sabihing ibang SMNI officials na lang ang dadalo sa hearing dahil matagal na umano siyang hindi bahagi ng naturang media network. Pero ang katuwiran na ito, hindi katanggap-tanggap para sa mga kongresista. We call on Pastor Quiboloy to attend po, no? Because like we've always said, this would be the best opportunity to explain his side. Kasi po inakikita po namin, although we understand po, no, yung statement po nila ngayon ay dahil wala na po sila sa SMNI, wala na po silang kinalaman, hindi na po relevant. Pero on the contrary naman po, yung mga ibang resource persons were giving conflicting statements. So I don't think the pastor has anything to fear. I mean, this is a legislative franchise committee hearing. We have done this in the past. Many times, resource persons have been invited. Many times, resource persons have presented themselves. So I don't think Pastor Quiboloy should be an excuse from the many people that have presented themselves. Sa kabilang banda, wala namang nakikitang mali ang dalawang kongresista sa pagkakatalaga kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte bilang tagapamahala ng assets ng KOJC. With regards to the administrator, of course, karapatan naman po ni Pastor Quiboloy yun na italaga ang ating dating Pangulo bilang administrador ng Kingdom of Jesus Christ. Naniniwala po ako na bilang dating Pangulo, siya po ay magsisilbing daan upang siguraduhin ako anuman po ang mga legal processes. As a private person, they are free to take on any roles that may be offered to him. And we welcome and we respect that po. For our part here sa House, tuloy naman po yung inquiry. Samantala, isang araw bago ang hearing sa Kamara, muling nagsagawa ng prayer rally ang mga taga-suporta ni Quiboloy. Habang ang kaibigan at kaalyado ni Quiboloy na si Senator Robin Padilla, naghain naman ng resolusyon sa Senado upang maimbestigahan ang anyay walang basihan na indefinite suspension na ipinataw ng National Telecommunications Commission sa SMNI.